kasama dito Aprikano na si Kuya Wesley. Ito si Kuya Wesley ninyo. Isa siyang Aprikano. Galing siya sa Equatorial Guinea. At ito si Tia Juana nyo, ayan si Tia Juana, galing din siya sa Africa. Inuwi natin sila dito para makapag-aral. O diba? Sila hirap-hirap mag-aral. Kasi mahirap yung education nila doon. Pong umakyat dito sa ating stage ang ating pong kawani, lahat ng konsehal para po sa pagtanggap ng diploma ng ating mga completers. Ang ating tema ngayong taon ay Pilipinong matatapos, handang mamuno ng may kakayahan at mabuting pagkatao. Upang bigyang buhay at mas malalim na kahulugan ng temang ito, mayroon tayong isang natatanging panauhin na magbabahagi ng kanyang inspirasyon. Upang ipakilala ang ating panauhing tagapagsalita, tinatawagan po namin si Ginang Eliza P. C. Torres, Guro 2. Sa ating lahat, sa araw na ito ng iyong pagtatapos, isang karangalan para sa atin na makasama ang isang taong hindi lamang naging matagumpay sa kanyang napiling larangan, kundi naging inspirasyon din sa marami dahil sa kanyang malasakit at pagtulong sa kapwa. Pinapakilala ko sa inyo ang ating panauhing pandangal, si Ginoong Roel S. Francisco, na mas kilala sa tawag na Kuya Raul. Siya ay anak ni Ginang Mercedita Francisco at Ginoong Romeo Francisco. Siya ay isang college graduate mula sa Wesleyan University, Philippines, na nagtapos noong taong 2005. Sa kasalukuyan, siya ay isang negosyante at vlogger na ginagamit ang kanyang impluwensya upang magbigay inspirasyon at makatulong sa iba. Bago ang kanyang tagumpay ngayon, siya ay nagtrabaho sa Equatorial Guinea sa loob ng 8 taon bilang isang data entry specialist. Ngunit higit pa sa kanyang propesyon, ang kanyang puso ay nakalaan sa paglilingkod sa kapwa. Bilang isang vlogger, naging misyon niya ang tumulong sa mga mamamayang Afrikano. Nagpatayo siya ng apartment para sa isang pamilya upang magkaroon sila ng pagkakakitaan. Araw ay nagsasagawa siya ng feeding program kung saan pinapakain niya ang mga bata ng mga pagkain Pilipino. Hindi lamang yun, itinuro rin niya sa kanila ang pagluluto ng mga pagkain Pilipino upang magamit nila bilang kabuhayan. Ipinakilala rin niya ang kulturang Pilipino sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga laro tulad ng patintero at sipa, pati na rin ang pagmamano bilang tanda ng paggalang. Dahil sa kanyang kabutihang loob at malasakit, siya ay naimbitahan at naitampok sa iba't ibang programa sa telebisyon tulad ng Brigada, I Wonder, Dapat Alam Mo, Man of the Hour, Mars, Tao Po na pinuunahan ni Bernadette Sembrano, Rated Corina at maging sa vlog ni Karen Davila. Mga minamahal namin nagsipagtapos, ang ating panauhing tagapagsalita ay isang patunay na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa sarili mong narating, kundi sa dami ng buhay na iyong natulungan at nabigyang inspirasyon. Sa puntong ito, buong galang at taos-puso nating pasalubungan ng palakpak ang ating guest speaker, Ginoong Roel S. Francisco. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa magsisipagtapos, sa ating principal,
sa ating mga kagawad, sa ating punong barangay, sa ating mga magulang. Magandang umaga po sa ating lahat. Hindi talaga ako sanay ng formal na pagsasalita, sa totoo lang. Nakilala po ako sa Equatorial Guinea, kung saan po ako nagtatrabaho bilang pasmado ang bibig. Opo. Maingay po kasi ako sa vlog. Ganun po. Kaya po gusto ko pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan bilang isang OFW sa ibang bansa. Pero parang wala nakikinig na bata sa akin. Kailangan dito, sabing gano'n kapag daw ang mga bata ay hindi nakikinig, magagalit ang teacher. Sabing gano'n. Ayan. O, makikinig kayo sa akin. Opo. Ano sagot? Makikinig kayo sa akin, Kasi minsan lang ako pumunta dito at hindi na ako babalik. Pagbalik ko, kailan pa? O mga bata, ganito, makinig kayo kay Kuya Raul. Ang pangalan ko ay Kuya Raul. Ngayon, pag nakinig ang bawat isa, mayroong regalo kayo sa akin. Gusto niyo ba ng regalo? Ako, lahat gusto ng regalo. Bakit parang ikaw ayaw mo ng regalo? Gusto mo ng regalo, anak? O, gusto rin niya ng regalo. Buti pa to. Ano pangalan mo, pati? Relax na relax ka. Ganun sana, di ba? Nakaganon pa siya, Ayun po, Kuya Raul, bakit? Ano gusto mo regalo? Naku, Spider-Man na Spider-Man na costume, yun ang gusto ng regalo. Paano kung si Jollibee na costume ang dadaling ko dito? Okay pa sa'yo? Gusto mo si Jollibee? Ayaw mo si Jollibee? Bakit ayaw mo si Jollibee? Ako nga, favorite ko yun Sino ang gusto si Jollibee? Taas ang kamay! Ako, lahat gusto ng Jollibee. So ganito, makikinig kayo sa akin, Pag nakinig kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng pagkain sa Jollibee. Gusto niyo ba yan? Okay, sige, pagkatapos ko magsalita, merong Jollibee na darating dito. Okay ba? Okay daw, sige. Pasensya na po kasi po talagang hindi po talaga ako sanay ng mga formal na pagsasalita. Dahil po nasanay po kasi ako sa pagbablog. So, maiksing kwento lang po ito, mga 3 oras lang po. Ay, hindi pala, mga 20 minutes lang po. So, tawagin niyo po ako sa pangalan na Kuya Raul. Ako po ay galing sa Equatorial Guinea. At bilang OFW po, syempre mahirap. Kagaya po ng mga anak ko. Nag-graduate po tapos wala ako. Di ba ang hirap para sa isang magulang na hindi natin nakikita yung mga anak natin. Si Kuya Raul nyo, makinig kayo mga anak, si Kuya Raul nyo nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang tagal ko nagtrabaho dun. 20 years ako nagtrabaho sa ibang bansa. Hindi ka naniniwala? Naniniwala ka pala. 20 years ako nagtrabaho sa ibang bansa. Yung pagtatrabaho ko doon, talagang nag-ipon ako para makakuha ng maraming pera. Hanggang ginaubos yung pera sa ibang bansa, hindi ako umuwi. Ganoon. Kuya Raul, ano kailangan mo, Naku, Batman na kotse. Sapat pala, hindi na ako nagsalita dito. Ang dami na nilang demand. Kanina, Spider-Man. Jollibee na nga ibibigay ko makinig kayo, Nagtrabaho si Kuya Raul sa ibang bansa. Nung nagtrabaho si Kuya Raul sa ibang bansa, napakalungkot. Sige, Jollibee na lang gawin sa kanya. Makinig kayo. Nagtrabaho si Kuya Raul sa ibang bansa. Nung nagtrabaho si Kuya Raul sa ibang bansa, malungkot, lalo-lalo na nung nag-pandemic. Nung nag-pandemic, hindi kami pwedeng umuwi ng Pilipinas. So ano ginawa ni Kuya Raul? Ang ginawa ni Kuya Raul, nag-vlog, nag-video, para ipakita kung ano ba yung Equatorial Guinea.
Alam mo ba yung Equatorial Guinea? Sino nakakalam sa Equatorial Guinea? Alam niyo ba yung bansa na yon? Alam nila! O saan ang Equatorial Guinea? Saan? O sabi mo, alam mo ang Equatorial Guinea. Ang Equatorial Guinea po ay sa part po ito ng Africa. So, ang Kuya Raul nyo nagtrabaho doon. Tapos, nung nag-pandemic, syempre bawal lumabas. Di ba lahat ay bawal lumabas noon? So, nag-vlog-vlog si Kuya Raul. Kaya na-aral ako mag-vlog kahit hindi. Inakausap ko yung camera. Ganyan ako ng ganyan. Tapos, one time, may mga bata na nandoon. Ang dami. Kagaya nyo, ang daming bata. Nasa park. Mga naglalaro sila. Ginawa ko, bumili ko ng sangkatebang tinapay. Oo, maraming tinapay, parang monay. Dinala ko doon. Mga Aprikano, mga bata. Oo. Tapos, nung time na nagpapakain ako sa mga bata, binilaglag kong ganyan. Tapos, tuwang-tuwa ako kasi that time, mga bata, kagaya nyo, mga naglalaro, hindi sila nag-aaral. Oo, hindi sila nag-aaral doon. Kasi yung iba nakakapag-aral, pero yung iba hindi po ng kapasidad. Pero nakita nyo kayong lahat mga nag-aaral. O di ba napaka... ano sabi mo? Talino. Matalino. Oo, napakatatalino ng mga bata dito. Alam nyo, mga bata, nung nagpapalaro ako, tinuruan ko silang maglaro ng patintero. O alam nyo ba yung patintero? Naku, ba't di nyo alam patintero? Larong Pilipino yun. O alam nyo, tinuruan ko yung mga Aprikano, nagpapatintero sila, nagsisipa, ganyan. Tapos, nung time na nagbablog ako, ang daming nanonood na Pilipino. Tuwang-tuwa sila. Hanggang sa nakakilala ako ng dalawang batang babae sa isang restaurant. Habang nagbablog ako doon, may lumapit sa akin dalawang babae. Ang pangalan niya, Ate Misma at Ate Lia. That time, mga bata, nanghihingi sila sa akin. Pero hindi ko binigyan ng pera. Nanghihingi eh. Ayokong bigyan ng pera. Sabi ko, halika, kumain ka, pumasok ka sa restaurant na ito, kumain ka. Eh, that time na nagpa-vlog ako na, di syempre, ganyan, kahit hindi ko naman kahit nagsasalita lang ako, hirap na hirap ako, ganyan. Kasi hindi naman ako marunong mag-vlog eh. Iba ang trabaho ko eh. Yung dalawang bata na yun, pinakain ko sa restaurant. Tapos, pagkatapos ko pinakain sa restaurant, hinatid ko pa sa bahay, dinala ko ng pagkain. O ano yan? Ano yan, ano? Marunong po ako mag-vlog. Ay, marunong ka mag-vlog. O ikaw napapalit sa akin pagkatapos nito. Ayun, edi pagkatapos mga bata, pinakain ko yung dalawang bata na hindi nag-aaral. Tapos dinala ko sa bahay yung pagkain. Tapos pagkayari ng araw-araw na ako nagpupunta sa may lugar nila. Nagdadala ako ng pagkain. Tapos nagluluto ako ng adobo. Oo, nagluto ako ng adobo tsaka pansit. Tapos pinapakain ko sa mga batang Aprikano. Tapos nasasarapan ka sila o hindi? Tingin nyo. O nasasarapan sila. Oo, nasasarapan sila sa luto natin. Nagulat niya ako, mga batang Aprikano naglalaro ng Pilipino. Tapos alam niyo ba, itinuro ko sa kanila. Tinuruan ko sila paano gumalang. Paano ba gumalang ang mga bata? Ba't di mo alam? Di ba dapat nagmamano? O paano magmano? Ayun, ganun. Tinuruan ko sila nagmano. Kaya noong time na nandoon ako, lahat sila, pag dumarating ako, nagmamano. Ganoon ang mga bata doon. At nung time na ako ay uuwi na, siyempre kailangan ko nang umuwi kasi tapos na ang pandemic eh. Eh uuwi na ako sa family ko, hindi na ako babalik. Siyempre malungkot, di ba? Kasi naging kaibigan ko yung mga Aprikano, parang kayo. Di ba? Sad pag ganun, di ba? O pag uwi ko dito sa Pilipinas, isang pamilya yung dala ko. Oo, nagdala ko ng family na mga Aprikano para mapag-aral. Tapos ngayon, meron ulit tayong Aprikano na kasama dito. Ano? Mabait po sa pulube. Mabait sa pulube. Hindi lang sa pulube, dapat sa lahat maging mabait. So pag uwi ko dito sa Pilipinas,
Siyempre, nagdala tayo ng mga Afrikano na pwedeng pag-aralin. Ngayon, meron tayong dalawang kasama ditong Afrikano na si Kuya Wesley. Ito si Kuya Wesley ninyo. Isa siyang Afrikano. Galing siya sa Equatorial Guinea. At ito si Tia Juana nyo. Ayan si Tia Juana. Galing din siya sa Africa. Inuwi natin sila dito para makapag-aral. O diba? Sila hirap-hirap mag-aral. Kasi mahirap yung education nila doon. Alam niyo ba si Kuya Wesley ninyo, ano ginagawa dati? Nagka-carwash siya. Oo, nagka-carwash si Kuya Wesley, naglilinis para lang makabili ng bigas. Tapos pagkayarin niya mag-carwash, nagtitinda pa siya. Nakilala ko si Kuya Wesley niyo, hawak-hawak niya yung kanyang kapatid. Ganito o parang si Chuchen, yung anak ko. Ganyan siya. Hawak-hawak niya habang naglalaro. Naglalaro ng patintero, hawak-hawak niya yung kanyang kapatid. Tapos natawa si Kuya Raul. Hanggang sa nakilala natin siya. Tapos tinanong ko, bakit ito nag-aalaga ng kapatid mo? Sabi niya, si Mama tulog kasi nagtrabaho ko gabi. Hindi siya nag-aaral doon. Na-stop siya sa pag-aaral. Ganoon. O di ba kayo, tapos na kayo sa pag-aaral. So ano ang dapat natin gagawin? Di ba, mag-aral tayong mabuti. O, para sagot! O, hinihintay niyo na ba si Jollibee? Oo, mayroon kayong Jollibee sa akin pagkatapos. O, tapos, ganito yun. Eh di, ngayon, andito na sila sa Pilipinas. Siya ay mag-aaral para magkaroon ng magandang future. Di ba? Yung pinagdaanan nilang mag-ina, napakahirap para lang makapunta dito. Kaya kay Kuya Raul, napakahalaga ng edukasyon. O ano yun? Takot ako kay Jollibee. Nako, yun ang sinasabi ko eh. O sige, si McDonald na. O ganun mga bata, ano? Ikinukwento ko sa inyo ito para malaman ninyo na napakapalad ninyong lahat. Kasi meron kayong kapasidad na makapag-aral. Ang lapit ng school nyo. Doon, bago ka makapag-aral sa kanila, makapasok, ang haba ng nilalakad. Kayo naka-e-bike. Kayo may sasakyan. Oh, sila hindi ganoon. Kaya gusto kong malaman ninyo, mga bata, na ang edukasyon ang pinakamahalaga sa lahat. Kagaya ng bata na nasa harapan ninyo, na si Kuya Wesley, na ginagawa natin yung paraan para magkaroon ng magandang future. Naiintindihan niyo ba ako, mga bata? Ano ang mahalaga? Yung sinasabi ko. Ano ang mahalaga? Opo, mahalagang mangupo. Ayun, kaya kayo mga bata, gusto kong batiin kayo ng congratulations. Kayo ay magsipagtapos, mag-grade 1, mag-grade 2, hanggang makatapos kayo ng pag-aaral. At ang lagi niyong tatandaan, hindi naman kailangan na maging matalino yung sobrang talino mo. Alam niyo mahalaga. Ang mahalaga ay papaano mo itatrato ang kapwa mo. Paano mo bibigyan ng paano ka magiging mabait. Yun ang mahalaga. At sa ating pong mga magulang na nandito, congratulations po sa inyo. Dahil alam ko po yung paghihirap ng mga magulang dito kung paano po kayo nagtatrabaho para sa inyong mga anak. Medyo mahaba-haba pa po yan. Ako nga po ayan, kage-grade 1 lang. Kage-grade 1 pa lang yung anak ko, mahaba pa yung lalakbayin ko. Pero ang gusto ko po sabihin sa umagang ito, ano yun anak? Hindi po ako takot sa Jollibee. Sige, mamaya, nandiyan si Jollibee, arating na. Sa ating pong lahat, mga kababayan ko, mga kabarangay, nais ko po sanang sabihin sa inyo na alam ko po mahirap ang buhay natin dito sa Pilipinas. Kung hindi ka magtrabaho, hindi ka naman kakain ganyan diba? Pero proud po ako sa inyong lahat, sa mga guro, sa principal, sa lahat ng nag-ayos ng event na ito. Maraming salamat po dahil talaga na mga nakaka-proud po ako bilang taga-San Isidro na dito po ako lumaki.
At sana po, gusto ko pong iwan sa inyo ang isang salita sa Biblia, ang Jeremiah 29:11. Ang sabi po doon, "For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, not to harm you, and plans to give you hope in a future." So ang Lord po, ang Panginoon, lahat po ng plano ay maganda para sa atin. Kaya po ang nais lang po ng Lord sa ating buhay ay mag-pray, maniwala sa Kanya. Kaya po sa lahat, muli ako po si Kuya Raul at congratulations po sa mga bata at magulang na nandito. Maraming salamat po at sa Diyos po lahat ng papuri. O mga bata, yung Jollibee nyo, antayin nyo ando na. Okay? Okay, kung sino nakinig sa akin, palakpakan ng malakas. Maraming salamat po.